Magandang araw! Ako po muli ang inyong guro, si Teacher Arlene. Ngayong araw ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa paglutas ng suliraning routine at non-routine gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag o pagbabawas. Sa araling ito, matututuan mo ang paglutas ng mga suliraning gamit ang pagpaparami o multiplication na may kasamang pagdaragdag o addition, o pagbabawas, subtraction, na may kaugnayan din sa pera. Ano po ang pagkakaiba ng suliraning routine at suliraning non-routine? Ang suliraning routine ay karaniwang problema o suliranin na kung saan ay nakikita kaagad ang sagot. Ang suliraning na routine naman ay kabaliktaran ng routine problem kung saan kailangan ng masusing pagsusuri upang makuha mo ang sagot sa suliranin. Tingnan ang halimbawa. Ang isang ice cream ay pinagbibili ng 12 pesos bawat apa. Si Dina ay bumili ng 6 para sa kanyang mga kaibigan. Magkano kaya ang sukli ni Dina matapos ibigay ang 100 sa tindera? Upang makuha natin ang sagot, una muna nating alamin ang kabuuang halaga ng biniling ice cream ni Dina. Ang ice cream ay nagkakahalaga ng 12 pesos at bumili si Dina ng 6 na piraso nito. Kunin natin ang kabuuang halaga ng biniling ice cream. 12 pesos plus 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 12 pesos equals 72 pesos. Maaari ring isulat ito sa multiplication sentence na 6 times 12 pesos equals 72 pesos. Ibawas ang kabuuang halaga ng biniling ice cream sa 100 pesos. 100 pesos minus 72 pesos equals 28 pesos. Ang sagot po, si Dina ay may sukling 28 pesos sa kanyang 100 pesos. Pag-aralan po natin ang Polya's 4-step process. Noong 1945, si George Polya ay naglathala ng aklat na How to Solve It. Naglalaman ang librong ito ng pagtukoy sa 4 na paraan paano nilulutas ang suliranin. Pag-aralan po natin ang halimbawa. Kung ang bawat bata sa ikatlong baitang ay may baon na 18 pesos, magkano ang kabuuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae na nasa unang hanay ng mga upuan? Unang proseso, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ang kabuuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Bawat bata ay may baon na 18 pesos, 3 lalaki at 4 na babae. Ikalawang proseso, mag-isip ng plano o devise a plan. Ano ang operasyong gagamitin? Multiplication o pagpaparami at addition o pagdaragdag. Ano ang pamilang na pangungusap? 3 times 18 pesos plus 4 times 18 pesos equals n. Ang titik n ay gagamitin po natin hanggat hindi pa natin alam ang ating sagot. Ang ikatlong proseso ay isakatuparan ang plano. Ang solusyon ng 3 times 18 pesos equals n. Para sa 3 lalaki, kailangan natin i-multiply ang 18 times 3. Ang 18 pesos, i-multiply po natin
sa 3 equals 3 times 8, ang sagot po ay 24. Ang 24 po ay higit sa 10. Ibig sabihin, tayo po ay magpapangkat o magre-regrouping. Ibababa po natin yung 4 at i-carry over po natin yung 2. 3 times 1 equals 3 plus 2 equals 5. So, ang sagot po sa 18 pesos times 3 ay 54 pesos. Ito po yung kabuuan na baon ng tatlong lalaki. 54 pesos. Para naman po sa solusyon ng 4 times 18 pesos para sa 4 na babae, i-multiply din po natin yung 18 times 4. So, 18 pesos times 4. Equals 4 times 8. Ang ating sagot po ay 32. Ang 32 po ay higit sa 10. Kailangan po natin muli magpangkat o mag-regroup. Ibaba po natin yung 2 at i-carry over po natin ang 3. 4 times 1 equals 4 plus 3 equals 7. So, ang sagot po sa 18 pesos times 4 ay 72 pesos. Ito po ang kabuuan na baon ng 4 na babae. Para sa kabuuan, pagsamahin po natin yung 54 at 72. 4 plus 2 equals 6. 5 plus 7 equals 12. So, ang kabuuang baon ng 7 bata ay 126 pesos. Para sa ika-4 na proseso, balikan muli o look back at i-check. Maaaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot. Para sa 3 times 18 pesos equals 18 pesos plus 18 pesos plus 18 pesos equals 54 pesos. Para naman po sa 4 times 18 pesos equals 18 pesos plus 18 pesos plus 18 pesos plus 18 pesos equals 72 pesos. Ano-ano po ulit ang 4 na hakbang o Polyas 4 process upang malutas natin ang routine at non-routine problem o suliranin? Unang proseso, A. Unawain ang sitwasyon o understand your problem. B. Ano ang itinatanong sa suliranin? At C. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Ikalawang proseso, A. Mag-isip ng plano o devise a plan. B. Ano ang operasyon na gagamitin? At letter C. Ano ang pamilang na pangungusap? Ikatlong proseso, isakatuparan ang plano. Ika-4 na proseso, A. Balikan muli o look back at i-check. B. Maaaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot. Marami po ba kayo natutunan, mga bata? Very good! Hanggang sa muli, maraming salamat po.